Simula pa noong unang panahon, wala ni isang henerasyon ng tao ang nabuhay ng walang digmaan. Mula sa mga sinaunang tribo na nag-aagawan ng lupa at pagkain, hanggang sa mga unang sibilisasyon tulad ng Egypt at Mesopotamia, naglalaban-laban na ang mga tao. At habang lumilipas ang panahon, lalo lang itong lumalaki. Noong sinaunang panahon, simple lang ang dahilan, survival. Kapag kulang ang pagkain, lalaban ka. Kapag may gustong kumuha ng lupa mo, lalaban ka. Kapag may bantang papatay sa pamilya mo, lalaban ka. Pero habang lumalaki ang mundo, nagbabago rin ang dahilan. Noong panahon ng mga imperyo, ang digmaan ay naging simbolo ng kapangyarihan. Tingnan mo ang Roman Empire. Lumawak ito hindi dahil sa pakikipag-usap, kundi sa pananakop. Sa loob ng daan-daang taon, sinakop nila ang malaking bahagi ng Europa, Middle East at North Africa, hindi para mabuhay, kundi para mangibabaw. At hindi lang sila. Noong ika-13 siglo, sumibol ang isang puwersang halos hindi mapigilan, ang Mongol Empire. Sa pamumuno ni Genghis Khan, sinakop nila ang isa sa pinakamalawak na teritoryo sa kasaysayan. Mula China hanggang Europe, winakasan nila ang buong lungsod. Dito napatunayan na ang digmaan ay hindi lang tungkol sa survival, kundi sa dominasyon. Pero habang papalapit ang modernong panahon, lalo pang naging komplikado ang lahat. Noong 1914, isang bala lang ang nagbago ng mundo. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ang naging simula ng isang digmaang hindi inaasahan ng lahat. World War I. Sa loob ng ilang linggo, dahil sa mga alyansa ng iba't ibang bansa, ang isang regional conflict naging global war. Mahigit 16 na milyon ang namatay. At dito natin nakita na minsan, hindi kailangan ng malaking dahilan para magsimula ang digmaan. Minsan, isang maling hakbang lang. Pero hindi pa doon natapos. Noong 1939, sumiklab ang mas malalang trahedya, World War II. Sa pamumuno ni Adolf Hitler, sinubukan ng Nazi Germany na kontrolin ang Europa. Resulta, mahigit 70 milyon na buhay ang nawala, mga lungsod ang nawasak, mga bansa ang naghirap, at sa dulo ng digmaan, unang ginamit ang nuclear weapons sa Japan. Dito umabot ang digmaan sa isang antas na kayang wasakin ang buong mundo. Pero kahit nakita na ng mundo ang ganitong klasing pagkawasak, hindi pa rin ito natigil. Pagkatapos ng World War II, hindi man nagkaroon ng direktang laban ang mga superpower. Sumiklab naman ang Cold War, isang tahimik pero mapanganib na tensyon sa pagitan ng United States at Soviet Union. Walang direktang digmaan, pero punong-puno ng proxy wars, arms race at nuclear threats. Isang maling pindot lang sana, posibleng nagdulot ng katapusan ng mundo. At kahit matapos ang Cold War, hindi pa rin nawawala ang digmaan. Hanggang ngayon, may mga conflict pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Middle East, Eastern Europe, iba't ibang rehiyon sa Africa at Asia. Ibig sabihin, hindi ito problema ng isang panahon lang. Paulit-ulit itong nangyayari. Pero bakit? Bakit kahit nakita na natin ang pinsala ng digmaan, hindi pa rin natin ito maiwasan? Una, takot. Kapag lumalakas ang isang bansa, natatakot ang iba, kaya nagpapalakas din sila. At dito nagsisimula ang tinatawag na arms race. Hindi dahil gusto nilang makipagdigma, kundi dahil ayaw nilang magpahuli. Pero ang problema, habang nagpapalakas ang lahat, lalong lumalaki ang posibilidad ng gera. Pangalawa, kapangyarihan. May mga lider at bansa na gustong mangibabaw, mas maraming lupa, mas maraming resources, mas malaking impluensya. At kung hindi ito makuha sa usapan, kinukuha ito sa digmaan. Pangatlo, paniniwala, relihiyon, ideolohiya, pagkakakilanlan. Kapag naniwala ang isang grupo na sila ang tama at ang kabila ay mali, nagiging mas malalim ang conflict. Hindi na lang ito laban para sa lupa, kundi laban para sa paniniwala. At panghuli, isang katotohanan na bihirang sabihin. Minsan, gumagana ang digmaan. Ibig sabihin, may naidudulot din na mabuti. May mga bansang lumakas dahil dito. May mga teritoryong nakuha. May mga kapangyarihang naitatag. At habang totoo ito, mananatili ang digmaan bilang isang option. Ngayon, isipin mo ang mundo natin. Mas advanced, mas connected, mas maraming kasunduan. Pero kahit ganito, hindi pa rin nawawala ang tensyon. Dahil ang mundo ay nahahati pa rin sa mga bansang may sariling interes. Walang iisang autoridad na kayang magdikta sa lahat. At sa likod ng bawat desisyon, tao pa rin ang gumagawa nito. Mga lider na pwedeng magkamali. Mga lider na pwedeng magpadala sa takot o ambisyon. Kaya kahit gaano pa tayo ka-advanced, kahit gaano pa karaming kasunduan ang pirmahan, nandyan pa rin ang posibilidad ng digmaan.
Pero ibig bang sabihin nito, wala ng pag-asa? Hindi rin. Dahil kung may isang bagay na pinapakita ng kasaysayan, ito ay ang kakayahan ng tao na magbago. May mga digmaan na natapos, may mga bansang nagkaayos, may mga dating magkaaway na naging magkaalyado. Ibig sabihin, posible ang kapayapaan. Pero hindi ito automatic. Pinagpapaguran ito, pinoprotektahan ito, at kailangang piliin araw-araw. Dahil sa bawat sandali na pinipili ng mundo ang takot, galit at kapangyarihan, lumalapit tayo sa digmaan. Pero sa bawat sandali na pinipili ang pag-unawa, pag-uusap at kompromiso, lumalayo tayo dito. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung bakit may digmaan, kundi ano ang pipiliin natin kapag dumating ang pagkakataon. Dahil ang kasaysayan ay paulit-ulit, pero ang susunod na kabanata nasa atin pa rin.